Hello po mga ka-workers, mayroon naman akong ipapakita sa inyo na aking video. Gumawa tayo ng main door po mga ka-workers, gamit ang ating 3/4 plywood, isang Plego, one sheet na 3/4 plywood. Gawin natin ng main door na may design. Wala itong gamit na kahoy, puro lang ito plywood mga ka-workers. Yan, pagpakita namin sa inyo mga ka-workers kung paano gumawa ng main door gamit ang 3/4 plywood. Ayan po mga ka-workers, yan. Kasi mayroon na itong jam yung bahay. So kukunin lang natin ang sukat ng kanilang main door jam, tapos mag-assemble tayo ng main door. Yan po mga ka-workers. Ayan. Puro lang 3/4 plywood ang ginagamit natin mga ka-workers. Ayan. Gumawa tayo ng siding, 3/4 din. Yung kinakat natin sa yung sobra ng 3/4 na kinakat natin. Kasi nakuha na natin yung sukat ang kanilang main door. Yan po mga ka-workers. Ayan. Siyempre po, kukunin natin ng 45 ang kanyang kanto. Yan, para 45 ang ating pintuan po mga ka-workers. Ayan, puro lang yan 3/4 plywood ang ginagamit natin po mga ka-workers. Ayan, guguhitan natin at tapos ating ikakat. Tapos gumamit tayo ng pangdikit, yung Pioneer Marine Epoxy po mga ka-workers, para matibay ang ating pintuan po mga ka-workers pagkabit natin. Yan po mga ka-workers. Yung iba, ang ginagamit nila yung stick wheel. Sa akin hindi po pwede kasi yung main door na ginawa natin is na outdoor yun po mga ka-workers. Ayan, hindi pwede yung stick wheel ang ginagamit natin kasi pag mabasa ito ay babalik ito po. Yes po mga ka-workers, yan. Ito pong matibay yung ginamit natin pangdikit. Ayan po mga ka-workers. Ayan. Siyempre po pag halo natin ng ating epoxy, dapat po mga ka-workers na natin tandaan na equal ang ating paglagay. Kung ano karami yung A, yun rin karami ng B. Po mga ka-workers. Ayan. Ididikit na natin yung sidings ng ating sa pintuan po mga ka-workers. Ayan. Ayan po mga ka-workers. Yan. Idikit natin. Ayan. Yan po. Kung kuha na natin yung kanto, yung 45 natin po mga ka-workers. Ayan. Ayan. Pwede rin po mga ka-workers gumawa ng door gamit ang 3/4 plywood. Yan po mga ka-workers. Ayan. Ayan. Matibay po ito mga ka-workers kasi ang pagdikit natin yung pang-marine talaga. Yan po mga ka-workers. Ayan. Ayan. Tapos gumamit din tayo ng 1/2 by 2 yung pang-siding natin, yung tinatawag namin na casing. Yan sa tagiliran para hindi madali yung matanggal yung plywood natin po mga ka-workers. Ayan. At syempre, didikit din natin ng epoxy yan mga ka-workers. Yan. Ito yan ang ating panlaban para matibay ang ating pintuan. Yan po mga ka-workers, natapos na yan. Yan, natapos na po mga ka-workers. Ayan. Yung sa may looban, lagyan natin ng casing 1 by 1 po mga ka-workers. Ayan, para maganda tingnan. Yan. Yan po mga ka-workers. Ayan. Ayan. Ayan po mga ka-workers, nilagyan na natin. At syempre kukunin natin yung corner, yung 45. Ayan. Kantong-kanto talaga po mga ka-workers. Ayan. Kita-kita nyo naman. 1 by 1 yung ating kinikising natin yan sa loob. Ayan. Ayan. Yan po mga ka-workers. Ayan. Kinabit na natin yung pintuan. Yan po. Yan po ang design. Yan ang pintuan at plywood 3/4 ang ginagamit natin. Yan. 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 Binutasan natin gamit ang ating
also, yan po mga ka-workers, yan. Para madaling mabutas. Para sa doorknob, yan. Ayan po mga ka-workers, ayan. Kitang-kita nyo naman po mga ka-workers, yan. Ganyan talaga. One sheet lang 3/4 ang ginagamit. Ayan po mga ka-workers. Ayan. Kitang-kita nyo naman po mga ka-workers, ayan. Ayan. Tuwa na. Ayan po mga ka-workers. Yan, natapos na rin po mga ka-workers. Salamat po mga ka-workers sa inyong walang sawa sa pagsubaybay ng aking videos. Sana po meron kayo matutunan. Thank you for watching.